Mga kaibigan, ako si Baltazar at malugod ko kayong tinatanggap sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe kung nais ninyong makatanggap ng pinakabagong at nakakakilabot na mga orihinal na kwentong katatakutan sa bawat pag-upload natin dito. Sa ating kwento ngayon, sumama kay Isabela sa isang nakakapangilabot na paglalakbay sa kanilang lumang bahay, kung saan ang mga liham para sa kabilang buhay ay nagbukas ng pinto sa isang hindi inaasahang kasamaan. Makakaya-kaya niyang harapin ang misteryosong mensahe at ang di maipaliwanag na mga pangyayari na susubok sa kanyang katatagan at loob. Manatili at alamin ang kasagutan sa nakakapanginig ng laman na pagtatapos ng ating serye. Sa pagbubukas ng kwento, ang kaluskos ng mga kahon at halakhak ng mga bata ay nag-echo sa mga pader ng lumang bahay sa Taguig. Si Isabela, kasama ang kanyang ina at mga kapatid, ay abala sa pag-aayos ng kanilang bagong tahanan. Ang mga kahon ay nakakalat sa sala at ang mga bata ay nagtatakbuhan, nagtatago sa likod ng mga muebles at naglalaro sa ilalim ng hagdan. Habang nag-aayos, isang matandang lalaki na may mabait na ngiti ang lumapit sa kanilang pinto. Siya si Mang Ernie, isang manggagamot sa kanilang lugar. Dala ang isang basket ng mga sariwang gulay bilang regalo sa bagong lipat na pamilya. Tinanggap ni Maricel ang regalo ng may ngiti, nagpasalamat at inimbitahan ng matanda na pumasok. Sa kusina, habang nag-aayos ng mga gamit, nagkwentuhan si Maricel at Mang Ernie tungkol sa yumaong Ginang Consuelo, ang dating may-ari ng bahay. Dito, ibinahagi ni Mang Ernie ang kakaibang kaugalian ng pag-iiwan ng liham para makipag-ugnayan sa mga espiritu. May mga bagay na hindi natin maipaliwanag, Maricel. Ang mga liham ay tulay para sa mga nais magpaabot ng kanilang damdamin sa mga yumaong mahal sa buhay, paliwanag ni Mang Ernie habang nagpapahid ng pawis sa kanyang noo. Sa pagtatapos ng araw, ang bahay ay tahimik na. Ang lahat ay natutulog na maliban kay Isabela na nakatitig sa lumang larawan ng kanyang ama, si Ricardo, na nakapatong sa isang lumang aparador. Ang liwanag ng buwan ay sumilip sa bintana, nagbigay diin sa lungkot na nakapinta sa kanyang mukha. Sa sumunod na gabi, sa kanyang lihim na silid, isinulat ni Isabela ang kanyang unang liham para sa kanyang yumaong ama. Mahal kong Papa, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ang paunang bati niya sa liham habang maingat itong inilagay sa isang antik na kahon na kanyang natagpuan sa atik. Ang kahon ay may mga ukit na disenyo at tila ba nagtataglay ng misteryo mula sa nakaraan. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Isabela na nawawala ang mga liham na kanyang isinulat. Sa tahimik na gabi, isang malungkot na pag-awit ang kanyang narinig. Tila ba ito'y galing sa kanyang ama. Ang pamilyar na himig ay gumapang sa kanyang balat, nagdulot ng kakaibang pakiramdam ng lungkot at pangungulila. Isang umaga, nagising si Isabela sa isang misteryosong mensahe na nakasulat sa salamin ng banyo. Salamat sa iyong mga liham. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan at ang hamog sa salamin ay tila ba naging saksi sa isang hindi maipaliwanag na kababalaghan. Ang bawat hakbang ni Isabela ay nagiiwan ng tanong, ano ang ibig sabihin ng mensaheng ito? Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nag-aanyaya sa mas malalim na misteryo. Ano ang susunod na mangyayari kay Isabela sa lumang bahay na ito? Sa bawat pagsulat ni Isabela ng liham para sa kanyang yumaong ama, tila lalo lamang naging buhay
ang lumang bahay sa Taguig. Mga kaluskos sa bubong ang gumigising sa kanila sa kalaliman ng gabi, mga anino na dumarating at umaalis sa sulok ng kanilang mga mata, at ang mga kurtina na tila sumasayaw sa ere kahit na walang hangin. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng malalim na takot sa puso ni Isabela. Isang hapon, pag-uwi ni Isabela mula sa eskwela, isang nakakagimbal na tanawin ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng kanyang silid, isang lumang manika na may kasamang sulat na "Halika, maglaro tayo" ang nakapatong sa kanyang kama. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib at agad niyang kinuha ang manika at sulat at dinala kay Mang Ernie. "Manong Ernie, tingnan mo po ito. Hindi ko na po alam ang gagawin," sabi ni Isabela habang inaabot ang manika at sulat sa matanda. Mang Ernie, sa kanyang malalim na boses, ay sinubukang pagaanin ang loob ni Isabela. "Baka may mga batang naglalaro lang ng masama sa iyo, Isabela. Huwag kang masyadong mag-alala." Ngunit hindi mapakali si Isabela at nang gabing yon, isang bagong takot ang bumalot sa kanya. Sa katahimikan ng kanilang tahanan, isang malungkot at nakakapangilabot na iyak ng bata ang kanyang narinig. Tumayo ang kanyang balahibo sa takot sapagkat walang ibang bata sa kanilang bahay maliban sa kanyang mga kapatid na mahimbing na natutulog. Ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing hudyat ng mas nakakakilabot pang mga kaganapan na parating pa lamang. Sa gitna ng dilim at kawalan ng kasiguraduhan, si Isabela ay nagpatuloy sa paghahanap ng kasagutan. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang kalooban, nagpatuloy si Isabela sa pagsusulat ng mga liham. Umaasa siyang sa ganitong paraan ay maaaring makapagbigay ng kapayapaan sa kaluluwa ng kanyang ama. Ngunit isang umaga, ang kanyang pag-asa ay naglaho nang matagpuan niya ang isang liham na may nakakatakot na mensahe. "Tigilan mo na ang pagsusulat." At ang manika na kanyang natagpuan ay punit-punit na tila sinira ng galit na mga kamay. Ang takot na kanyang nadama ay hindi na niya kayang pigilan. Nagdesisyon si Isabela na pansamantalang lumipat sa bahay ni Mang Ernie. Sa pagitan ng mga higbi, isinalaysay niya ang kanyang mga nararanasan sa matandang manggagamot. Sa tulong ni Mang Ernie at ng isang espiritista board, nagtangka silang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Sa kanilang pagtawag, biglang nagdilim ang paligid at ang planshet sa board ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa na tila may hindi nakikitang kamay na gumagabay dito. Ang kanilang pagsisikap na makipag-ugnayan sa kabilang mundo ay nagdala ng isang hindi inaasahang kadiliman at sa kanilang paghahanap ng kasagutan, isang mas malalim na hiwaga ang kanilang nakatakdang matuklasan. Sa isang mapanglaw na hapon, habang nasa bahay ni Mang Ernie, isang liham mula kay Ginang Consuelo ang dumating na nagbunyag na may masamang espiritu sa kanilang bahay na nagngangalang si Tan. Ang liham na may mga sulat kamay na nanginginig ay tila nagmula sa kabila ng kamatayan at naglalaman ng babala at mga tagubilin upang maprotektahan ang kanilang sarili. "Isabela, anak, mag-ingat ka. Hindi lang simpleng kaluluwa ang iyong kinakausap," sambit ni Mang Ernie habang binabasa ang liham na may halong takot at pag-aalala sa kanyang mukha. Sa pagbabalik nila sa bahay, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang pamilya ni Isabela ay walang buhay na nakahandusay sa sala at sa isang sulok ang anyo ni si Tan ay lumitaw, nakakatakot at nagbabanta.
Ang hangin ay napuno ng mabigat na kaba at ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Sino ka? Anong kailangan mo sa amin?" Sigaw ni Isabela habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang katawan na manginig sa takot. Ang anyo ni Sitan na may mga matang nagliliyab at tinig na parang galing sa ilalim ng lupa ay sadyang nakakapangilabot. Sa gitna ng kanilang pagkabigla at takot, si Mang Ernie ay nagtangkang palayasin si Sitan gamit ang kanyang kaalaman sa espiritual. Ngunit tila mas lumakas pa ang kapangyarihan ng nilalang. "Lumayas ka sa tahanang ito," utos ni Mang Ernie habang itinataas ang kanyang mga kamay na may hawak na mga anting-anting. Ngunit ang mga salita niya ay tila walang epekto kay Sitan na tanging ngisi lamang ang isinukli. Sa huling bahagi ng kwento, kinailangang tanggapin ni Isabela at Mang Ernie ang malagim na katotohanan na si Sitan ay hindi na nila mapapalayas pa. Ang kanilang mga puso ay nalugmok sa dalamhati at kawalan ng pag-asa habang ang dilim ng gabi ay unti-unting bumabalot sa kanilang paligid. Sa pagtatapos, makikita si Isabela na nag-iisa na lamang, nakaupo sa lumang upuan sa harap ng bahay habang unti-unting lumalabo ang kanyang mga mata sa mga luhang hindi na mapigilan. Ang kanyang mga hikbi ay tanging musika sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Ang kwento ay nagtapos sa isang malungkot na tala na iniwan ng mga mambabasa na may mabigat na damdamin at maraming tanong sa isipan tungkol sa magiging kapalaran ni Isabela at sa misteryo ng kanilang tahanan na ngayon tinitirhan ng masamang espiritu. Ano na nga ba ang susunod na mangyayari sa tahanang ito na puno ng lagim at misteryo? Mga kaibigan, sa bawat sulok ng ating mundo ay may mga pinto sa kabilang buhay na hindi dapat buksan. Ang kwentong ito ay paalala na ang ilang misteryo ay dapat manatiling lihim. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Ako si Baltasar at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumali sa ating komunidad ng mga mahihilig sa kwentong nakapagpapakaba at siguraduhing nakaroon ng notification bell para lagi kayong updated. Mag-ingat at maging mapanuri sa inyong paligid, mga kaibigan. Sa susunod na pag-upload, maaaring ikaw na ang bida sa iyong sariling horror story. Hanggang sa muli at huwag hayaang mawala sa inyong isipan ang mga aral ng ating mga kwento. Sa susunod na pagtatagpo, siguradong may bagong takot na naghihintay.